Wala sa rules ng impeachment court na hinga ng sertipikasyon ng Kamara kaugnay ng pagiging constitutional ng Articles of Impeachment. Ayon po yan kay dating Chief Justice Renato Puno. Wala ring anyang kwestiyon na pwedeng tumawid sa sunod na Kongreso ang paggulong ng proseso. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit si dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno nababagalan sa usad ngayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakapanayam siya ng Super Radio DZBB. Lahat tayo ay nababagalan sa pag-usad ng impeachment complaint diyan sa Senate Impeachment Court. Hindi naman na hinihingi ng mga mamamayan na magkaroon ng acquittal or conviction. Basta magkaroon lang ng closure at makita kung ano mga magiging desisyon ng Senate Impeachment Court. Si Puno ang chairperson ng Philippine Constitution Association of PhilConsa, ang pinakamatandang constitution watchdog ng bansa. At siya mismo may nakitang problema sa ilang hakbang na ginawa ng Senate Impeachment Court tulad ng pagbabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment laban sa Vice-Presidente. Halimbawa, nag-promulgate na sila nung sarili nilang rules and procedure. Opo. Wala naman doon sa kanilang rules na dapat magkaroon ng certification yung House to the effect na nasunod yung 1-year ban. Wala naman yung sa rules and regulations nila bakit nila ngayon ini-impose yung reglamento na yan? Naniniwala si Puno, wala dapat kwestiyon na pwedeng tumawid ang impeachment trial mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. Ginagawa nga raw ito kahit ng Senate Electoral Tribunal na dumidinig sa mga election complaint. Sa pagsusuri ng maraming dalubhasa sa ating saligang batas, klarong-klaro naman doon na yung impeachment court is a continuing body. Papalit ng judge, hindi rason yun to doubt the continuity of the jurisdiction of the court. Ganon din yung Senate Electoral Tribunal. Papalit-palit ang mga representante ng Senado dyan pag eleksyon, pero continuing yung jurisdiction ng Senate Electoral Tribunal. Ganon din ang sinusunod sa Estados Unidos. Nung nimpeach si President Clinton, nagkaroon rin ng mga bagong senador doon dahil sa eleksyon nila. Pero hindi nawala yung jurisdiction nung Senado. Paniwala rin ni Puno, dapat manatiling walang kinikilingan ang mga senator judge at kailangan mag-inhibit ang mga hindi makakasunod dito. Yung pong requirement na kailangan ng isang juez maging impartial, maging fair. Yan po ay parte ng due process. At yan ay nandoon sa ating konstitusyon. Pag binayolate yung provision na yun, baka yung decision nila ay maging questionable. Kaya nauungkat ngayon ang usapin kung dapat bang ang Senado ang magsilbing impeachment court gaya ng napag-usapan noon sa diskusyon ng Constitutional Commission para sa 1987 Constitution. Sabi ng isa sa mga bumalangkas nito na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, may mungkahin noon na ang Korte Suprema ang tumupad ng tungkuling ito kung di ito magagampanan ng Senado. Pero hindi ito naaprubahan. What I remember is the Felicitas Aquino Arroyo's suggestion, which we did not adopt, but which we should have adopted in retrospect. Her solution is if the Senate is, for some reason or another, unable or unwilling genuinely to try and decide
an impeachment case. The Supreme Court should fill the void in the exercise of some residual power and be the one to try and decide an impeachment case. Because the Supreme Court is impartial and it is a constitutional body. So it is well placed to fill the gap in case the senators somehow refuse or are unable to act. Sabi ngayon ni Puno, meron na nga tayo mga naging panukala dyan kung papalitan natin yung 87 Constitution natin. Okay. Na dapat ang maging court dyan ay hindi yung political branch of government natin. Dapat maghusga kagaya sa ibang countries yung tinatawag nilang constitutional court. para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.